your time is very valuable. So hindi na natin sayangin. Ayan, so pakilala muna ako sa inyo. Mag-share screen muna ako. Ayan, para mapakita ko sa inyo yung journey ko dito sa Emerald White, paano ko napag-start dito sa business. Okay. Ayan. So, by the way, ayan, nakikita niyo na ba? Okay. So by the way, my name is John Ezekiel Matorondo. I'm one of the Sapphire Elite Executive dito sa Emerald White and malapit na yan mapalitan ng kulay pulang bato. So wait lang natin yan and dapat sumabay ka na. Kung ikaw nag-Sapphire ka na or kahit hindi ka pa Elite Executive, dapat ngayon pa lang sabayan muna yung hataw natin, 'di ba? Para ikaw naman yung next kasi lahat dapat dito pataas lang ng pataas. Dapat hindi tayo maging stagnant. Ayan. So by the way, I started sa I Am Worldwide ng 15 years old. Ayan. So para po sa mga yep, nag-start po ako ng 15 years old. So kung nakikita niyo po, ako yung bata na sobrang mahiyain. Hindi po ako into people. Sobrang shy type po ako. Ayan, kapag meron po ako mga nakikitang mga tao at lalong na kapag hindi ko kakilala, okay, hindi ko po papansinin. Ayan, so I was invited by my angel. Ayan, nanonood po yung nanay ko. Ayan, nasa ano na po sila kasi yung nanay at tatay ko po, na pa-for good na natin sila ngayon, nasa ano sila ngayon quarantine hotel, na nasa hotel na sila by Monday, nandito na po sila sa condo ko. Ayan, so shout out po sa angel mentor ko. Ayan, yung nanay ko po, ayan, amazing morning mentor Erenea. Ayan, siya po yung nag-invite sa akin dito sa business. So, ako naman, ito po yung nanay ko. Ayan, siya po yung nag-invite sa akin, yung nakakulay blue po. Ayan, siya po yung angel mentor ko. Sabi niya sa akin, Nak, sama ka, may pupuntahan tayong Christmas party. Ayan, so ako naman, syempre, 15 years old, gusto kong kumain, sumama ako sa kanya. Then, na-inspire lang ako sa kanila mentor, may mentor Kat, and kanila mentor Marlon, na iba yung resulta. Okay, makikita mo sa tao kung mayaman or hindi, di ba? So, sabi ko, ano yung ginagawa ng ano yung ginagawa ng nanay ko? Di ba? Hindi ko alam kung ano ba yung ginagawa niya. Sabi niya, Nak, ginagawa ko I Am Worldwide. So, ano yung I Am Worldwide? Nagtaka ako kasi at age of 15 years old, wala naman akong alam sa mga ganitong business. So, ayan, so yan po yung journey ko nung nagsimula po ako sa I Am Worldwide. Ayan, so ako, isa ako sa mga bata na sobrang mahiyain. Okay, wala po akong connection, wala po akong mga power clothes, hindi ako into people na bata. Kasi pinalaki po ako ng nanay ko na don't talk to strangers. Pero pagdating sa business, talk to strangers yung ginagawa. So nanibago ako. Ayan, so yan yung itsura ko, totoy na totoy po ako. Nagsimula pa dito sa I Am Worldwide. Ayan, so that time, sobrang nabaliw ako yan sa training na yan. Kung alam niyo po yung ISO, yan yung I Am School of Wisdom. Dati po after second year anniversary, ginanap po yung ISO training sa Metro 10. Okay? And sobrang na-inspire ako, pero yung mentor ko, yung angel mentor ko na nanay ko, ayan, kailangan niya nang bumalik sa ibang bansa. So bumalik siya sa ibang bansa, na pumunta po siya sa Bahrain that time. So ako na lang mag-isa umattend ng mga trainings. Isipin mo, 15 years old, nagbabiyahe from Makati to San Juan, Pasig, sa may Meralco, pupunta ako doon everyday. Diba? Para maka-attend lang ng training, matuto. Kahit wala akong mga mentors, wala ako yung direct mentor ko na sasama sa akin para mag-guide papunta sa mga training area, ako lang talaga mismo yung eager na pumunta sa mga training. Isipin mo, ganun kaganda, ganun kahirap before, sacrifice ka. Alam mo yung mukha mo, mukha kang power na power papunta, di ba? Ang bango-bango mo, pero pag uwi mo, bago ka makarating doon, di ba? Mukha ka ng pauwi, yung amoy araw ka na. Okay, then yung naranasan ko din na pag nagbabas ako, yung kahit hindi ka na maglakad papasok itutulak ka talaga sa MRT. Naranasan ko po yung, alam mo yung parang sardinas sa MRT. Naranasan ko po yun at age of 15 na maka-attend lang ng training, nararanasan ko po yung ganong point. Okay? And nung ma-attend lang talaga ng training, kahit wala pong laman yung tiyan ko, basta busog na busog yung utak ko sa learning. Ganun po ako ka-eager. Kaya kung ikaw, nag-join ka ngayong pandemic, na nakita mo tong business, be grateful. Kasi, di ba, ngayon matututo ka through attending trainings online. Di ba? Kasi ang training natin ngayon, online na lang. 'Di ba? Kaysa before, na kailangan mo pa pumunta ng office para maka-attend ka ng mga seminars and training and IBP, pero ngayon online na lang, i-click mo na lang.
'di ba? So dapat i-maximize mo talaga 'yan. 'Di ba? So yan po yung ano ko, yung journey ko dito sa IM Worldwide. Siyempre nag-start na ako sa business, hindi siya madali. Lahat talaga pinaghirapan kasi wala namang magandang resulta na sobrang dali lang. Okay, so ako po, nag-start po ako ng part-time. Estudyante po ako sa Makati, kung familiar po kayo, sa Fort Bonifacio High School. High school student po ako ng grade 10. Okay? And yan po yung itsura ko, payat na payat. Alam mo yung payat ka na, tapos lalo ka pang pumayat kasi, di ba, nag-ano ka, namumusakal ka, 'di ba? Makapunta ka ng training pag after school, ang pasok po namin sa eskwelahan is 5:00, ang uwi po namin 12:30 or 12. Then po, di na po ako magbi-BS, ginagawa ko, nagbibitbit na ako ng mga ano ko, mga pang-alis ko, 'di ba? Diretso na ako sa IM Worldwide office. So doon na lang ako nagpapalit. Pagdating ko doon, nakabag ako, 'di ba? Tapos wala pa ako masyadong PE noon. Ang marami lang sa akin noon is benta. Okay? Di talaga ako nawawalan ng benta noon. Ayan, so tuwang-tuwa na ako pag nakakabenta ako ng 2 boxes, 9 boxes, kasi isipin mo, almost ano na rin yan, mga 3,000 na rin yung kikitain ko dyan. So, why not na hatawin ko talaga, di ba? So, yan sabi ni Mentor Sai sa Ara. Opo, ayan, dati po akong addict sa table tennis before, di ba? Umaten pa, nagtutournament pa kami sa iba-ibang sa iba-ibang provinces para makapag laro lang, di ba? Pero sinacrifice ko po yun. Then, after school, ginagawa ko po, nagpe-present kami, and I'm so grateful sa mentor ko na tumulong po sa amin. And until now, na still na gina-guide po ako at yung team ko. Ayan, si Mentor Boy at si Mentor JC, kasi sila po talaga yung mentor ko na nag-guide sa akin nung sinimulan ko po itong IM Worldwide Business. Isipin mo, si Mentor JC at si Mentor Boy, hindi naman po nila ako direct downline. Kung isipin mo, sa genealogy nila, okay, pang 6 at pang 7th level nila ako, 'di ba? So ang check match na lang yung ano nila sa akin. So sabi ko, grabe, alam mo yung pupuntahan ka talaga ni Mentor Poy para mag-present, 'di ba? Nag-start po ako. Ayan, pupunta talaga siya sa Makati, 'di ba? Tapos ini-invite namin. Alam mo yung mentor mo nakamustang, tapos pagdating doon, nag-present. Ang malupit doon, maraming invite, nakakatuwa naman. Pero ang malupit doon, wala nagpe-pay in. Di ba? So, isipin mo, gas na lang ni mentor mo, tsaka yung oras niya. Di ba? Yung kinuha mo. So, sobrang niya ako noon. And after noon, nag-umattend kami ng training, pupunta kami ng office. Ayan, 8:00 ang start ng training din noon dati sa office. Yan, sila Mentor Mitch, yan, Mentor May, mga nagtitrain po sa atin. Okay, then, ang uwi na noon, 3:00 na ng madaling araw. And ang pasok ko is 5:00 ulit kinabukasan. Di ba? So, ang ginagawa ko, natutulog na lang ako sa school. So, yan talagang dumating na sa point. Sabi ko, ayoko nang magpa-present kay Mentor Poy kasi nakakahiya na. Kasi grabe, isipin mo, nakamastang, diba? Tapos lagi mo invite yan para mag-present lang sa'yo. So, ako talaga, inaral ko talaga mag-present. That time, nasa school po ako, and instead na yung iba, nag-ML, kung ano-ano yung ginagawa, ako talaga nagpa-practice ako ESBI, Cash Flow Quadrant. Ayan, sinusulat ko pabaliktad, alam mo yung sa intermediate paper, tas ballpen ko, diba? Tas yung mga kaklase ko, pinagpa-practicean ko, hindi wala akong pake kung maintindihan pa nila, ang goal ko lang, okay, ma-share sa okay, and nasa school sa bakit yung totoo yung ginagawa mo, scam yan, pyramiding yan, power ka. Diba? Alam mo, nagpe-present kami na mentor po eh. May mga dumadaan na estudyante, sinasabi sa amin, power, gumaganon. Diba? So sabi ko, wala akong pakay sa mga sinasabi nila. Ang importante kung ano yung maging resulta ko someday na pag tinuloy-tuloy ko tong IM Worldwide. Ayan. So yun yung, yung ginagawa ko before. And ayun nga, then inaral na natin mag-present. Ayan, natuto na tayo mag-present dito sa IM Worldwide. Ayan, then natuto na tayo mag-present. Ayan, ako na mismo nagpe-present sa office. Nag-i-invite ako, pinapapunta ko sa office. Then kapag maaga kasi sa office, yung mga top earner, maabutan mo din. Ayan, so yan, pagpa-share tayo ng quick kay Mentor Marlon. Alam mo yung dati na-inspire lang ako sa kanya na gusto kong magpa-share sa kanya. Diba, na nabaliw ako, kaya ako inataw kasi dahil din sa kanya. Isipin mo, parehas kami nag-start. That time, 15 years old ako. And nagsimula si Mentor Marlon, 15 years old. Ang malapit, taga Makati pa siya. Di ba? Alam mo yung school ko ng high school niya, katabi lang ng school namin nung ikatabi lang nung school niya kasi umak siya kami Fort Bonifacio, magkatabi lang, 'di ba, na school. So sabi ko, grabe, 'di ba? Sabi ko, kung ano man yung nangyari sa kanya, mangyayari din sa akin. Yun yung mindset ko, 'di ba? Na kung ano man yung nagawa niya, kaya ko din.
'Di ba? So ayan, inaral na natin mag-present, nakapagpa-share na tayo, 'di ba? Nakapag-ano tayo ng mga pay-in. Ayan, OTS po yan, yung mga YEP ko na mga downlines ngayon. Then, ayan po yung itsura ko nung nagsisimula ako sa IM Worldwide. Ayan, so kung isipin mo, kapag ito yung itsura ng invite sa'yo, maniniwala ka ba? Pag sinabi sa'yo, yan yung itsura ng ano, ng payaman kayo dito. 'Di ba? Tapos, ayan, eto yung itsura ng nag-invite sa'yo. Sinabi sa'yo, 'di ba, "Tol, ano dito, payaman tayo, yayaman tayo ng milyon dito. 'Di ba, halika, 'di ba, sama ka sa akin." 'Pag yan yung nag-invite sa'yo, maniniwala ka ba? Ayan, so yan mo yung itsura ko nung nag-start ako. Alam mo yung kita mo sa mukha kung sino yung taong may pera tsaka wala, 'di ba? Isipin mo si Mentor Patsy, yan ba yung ano, alam mo yung may pera talaga eh. 'Di ba? Tapos ako nangangayayat na talaga, ang goal ko lang is matuto ng matuto, maaral ko talaga yung negosyo. Ayan, so ito po yung first check ko. Ito, madalas ko naman po itong sinishare. Yan. So, ito yung second check ko dito sa IM Worldwide. And sobrang inspire po ako kasi kahit gaano man kaliit yung income ko, sabi ko lang sa sarili ko, someday lalaki din yan. Ayan. So, yan po yung 1 week check ko dito sa IM Worldwide noong December 27, 2019. Diba? 1,278. 'Di ba? So nakita mo talaga kasi iba yung feeling kung sa iba maliit 'yan. Sabi ko sa sarili ko, okay lang 'yan. Kasi iba yung feeling pag nakita mo sa cheque yung pangalan mo kahit gaano man kaliit or kalaki yan, be grateful. 'Di ba? Kasi darating din sa someday kung maliit pa yung kinikita mo ngayon, pag always ka lang grateful, bibigay sa ni Lord yung malaking income mo, basta ready ka lang. 'Di ba? So yan po, iba yung feeling pag nakita mo sa yung pangalan mo. 'Di ba? John Ezekiel Matarondo, tas nakalagay I am worldwide. Iba yung feeling na kahit gaano man kaliit yan, sabi ko, 'di ba? Iba yung ano, tapos estudyante pa ako, ginagawa ko yan. Ang good news dyan, nung shinare ko pa yan, o 'di ba? Kaya kung ikaw, kahit gaano man kaliit yung income mo, share mo yan sa Facebook. 'Di ba? Kasi yan, shinare ko po yan sa Facebook. Tapos ang malapit, meron nag-pay in dahil dyan. So isipin mo, kahit gaano kaliit yan, merong mga taong may inspire sa'yo. Kaya wag kang mahiyang i-post yan, yung income mo. Kahit 500 yan, post mo pa din yan. 'Di ba? Kasi resulta mo pa rin yan sa IO Worldwide. 'Di ba? So, ayan, and doing the business, full-time na po ako dito sa IO Worldwide. Nag-start po ako mag-full-time at age of 15. Okay, magsi-16 na ako noon that time, December 2019, nang full-time na ako sa IM Worldwide and kinupkup po ako nila Mentor Poy tsaka Mentor JC. And apat po kami noon, and ang good news doon sa apat na po yun, okay, dalawa na po yung Sapphire. Okay, kami po ni Mentor Julius. Ayan, parehas po kaming Sapphire, pero alam mo yung nag-start talaga kami, na-struggle talaga sa pag-network kasi ang struggle namin, wala kaming pera, 'di ba? Then wala kaming kukunan kundi I am worldwide lang. So hataw talaga. 'Di ba? Eh, naranasan namin na siyempre di naman kami habang buhay na may masasama kanila Mentor Boy. So pinaalis kami nila Mentor Boy, 'di ba? Naglipat kami ng apartment at doon lumabas yung potential namin. 'Di ba? Doon lumabas yung potential namin at doon mas lumaki yung grupo namin. 'Di ba, na nagkaroon po ako doon ng Team Canada, si Mentor Julius lumaki team niya sa UAE at marami pang mga yung kasama namin. Doon nalabas yung potential namin na kahit yung kinakain namin, 'di ba, toyo, 'di ba, itlog, tapos 20 pesos na ano na bigas, hati-hati kaming apat, then ang mindset lang namin, ang kinakain namin payaman pa din, 'di ba, na ang tingin namin sa toyo, 'di ba, salmon, tapos tingin namin sa noodles, ramen, tapos ang sound trip namin fine dining, 'di ba? Ganoon po yung mindset namin. Sabi namin sa sarili namin, yayaman kami, magiging successful kami. Then alam mo ba yung apartment namin, syempre may GC kami. So kahit ganun kahirap yung niraranasan namin, ang pangalan ng GC namin, 202 Millionaire Mansion, di ba? So alam mo yung kahit ano lang, maliit lang na apartment at tingin namin doon mansion, lalaki din, magkakaroon kami ng sarili-sarili naming mansion. Dapat ganun yung mindset mo, di ba? Na kahit ano man nangyari sa'yo, normal lang yan, basta tingnan mo yung mangyayari sa'yo in the future. Ayan, so, ayan, then ang good news dyan, ito, di na po ito latest. Ayan, yung income ko nung November tsaka December, 150,000 in just 2 months. 'Di ba? Then ang good news diyan, this 2021 po, consistent na rin tayong kumikita, 5 digits. 'Di ba? Weekly po, 'di ba? And ang good news diyan, isa na rin sa mga resulta natin is yung parents ko po, napa-for good na natin sila. Okay, ngayon by Monday nandito na po sila sa condo, 'di ba? Makakauwi na po sila. Ayan. Sabi ni Mentor JC, grabe yung pinaalis.
And pinalipat lang po, pinalipat lang para mas ano kami, 'di ba, ma-push, 'di ba? So, ayan. Then sabi diyan ni Harry Style, 'di ba? Age is just a number, maturity is a choice, 'di ba? Kasi kung isipin mo kung titingnan ko yung age ko na bata pa naman ako, 'di ba? 15 years old daw nag-start, isipin mo kung 15 years old ako, isipin ko sa sarili ko na, ay, bata pa naman ako, bakit ako mag-IM Worldwide? Mag-ano muna ako, hayahay muna ako, mag-TikTok, tawag dito, mag-ML, kung ano yung ginagawa. Diba? Kung yun yung tiningnan ko, hindi mangyari yung mga resulta sa akin ngayon. So, iniba ko lang yung mindset ko. Diba? Na tinanggal ko yung age na 15 years old, nilagay ko yung 45 years old na nasa akin. 'Di ba? Yun yung nilagay ko dito sa sarili ko na wala naman sa akin yung sa isip ko na bata ako. Kasi kung hindi ako maka-build ng mga solid team, ito lagi itong sinasabi niya na Mentor Marlon sa akin, Mentor JC, Mentor Poy, na wag mo laging titingnan yung age mo. Kaya kung ikaw ngayon, 'di ba, na kahit anong age mo ngayon, kung mas matanda ka or may age ka na, 'di ba? Huwag mong isipin na pambata lang 'to, na ay pangmatanda lang 'to. Lagi mong tatandaan, nasa sa'yo yung choice para maging successful ka. Wala doon sa background mo. Okay, ikaw yung magpapalipad sa pangarap mo, hindi yung sitwasyon mo ngayon. Okay? So, yun, tapos na po tayo magpakilala. Yan, so next naman po tayo doon sa topic natin. Okay, syempre, importante na paano ko ba nagawa yung para magka-resulta tayo. Okay? Dito i-share ko lang po sa inyo is my experience doing the business. Okay? Paano ito yung topic natin, YEP Building 101. Ayan, 101. Okay? Ituturo ko sa inyo paano po ako nakapag-build ng team sa iba-ibang bansa. Okay? And local. Okay? Kasi dito po sa team namin, okay, marami na rin tayong mga sub-teams and meron na rin mga nagkakaresulta dito sa Team Fiery. Yun po yung name ng team ko. Team Fiery po ang name ng team namin. Ayan. So, tuturo ko sa inyo paano ko ba nagawa. Okay, I have 3 key points lang po, 'di ba, na i-share sa inyo para mas maintindihan nyo kung ano ba yung paano naging ganon yung resulta natin dito sa IM Worldwide. Okay? So, number 1, ayan, learn fast. Inaral ko po ng mabilis yung IM Worldwide business. Okay? Importante na be knowledgeable. Lagi mo tatandaan para magkaroon ka ng solid team. Kasi ito, marami nagtatanong sa akin, Mentor, paano po ba lumaki yung grupo ko? Diba? Gusto ko kasi yung maging katulad ng team mo na everyday talaga may pay-in, everyday may activity. Okay, syempre, importante kung gusto mo magkaroon ng solid team na everyday na may pay-in, na kahit wala ka, everyday may pinaprocess sa office, kailangan may be knowledgeable. Okay? Kasi hindi ka makapag-build ng solid team. Hindi maniniwala sa'yo yung mga tao kung wala kang alam dito sa negosyo. Paano mo ba maaaral yung negosyo? Paano ka ba matututo? Through attending IM Worldwide training every day. Hindi sinabing once a day, once a month or once a week. Diba sinabi, everyday mong aatinan yung IM Worldwide training. Kaya ako po, nag-start ako na everyday talaga, umattend talaga ako nung wala pa pong pandemic. Naranasan po namin na yung kahit yung IBP, kahit wala kaming invite, di ba? Alam mo yung mahirap, ang hirap kasi mag-invite before kasi mamumusakal ka pa para mapa-attend mo o kaya palibre mo ng siomay, tapos saka mo iakyat sa seminar room. Ganun pa yung ginagawa namin before. Di ba? Na kahit wala kaming invite, uma-attend kami ng mga IBP. Diba? Uma-attend kami ng training. Kahit napupuyat kami, kahit alam na namin yung jokes nung speaker, tatawa pa din kami kasi alam namin, 'di ba, na meron kaming matututunan everyday na uma-attend kami ng training kasi hindi doon yung binibuild yung magiging resulta mo. Ang binibuild doon yung inner result mo dito sa IM Worldwide. Okay? Then, ayan, so number 2 is initiative to learn. Kailangan na meron kang initiative na aralin yung negosyo. Dapat hindi ka na sinasabihan pa ni mentor na leader, 'di ba? Na kailangan mo umattend ng training ngayon. 'Di ba? Meron tayong training sa ganito. Dapat hindi ka na sinasabihan pa ng mentor mo. 'Di ba? Dapat ikaw na mismo kahit wala pa yung link sinesend sa GC mo, nakita mo na yung link, ikaw na mag-send. 'Di ba? Ikaw na mag-send sa GC nyo. Huwag mo nang hintayin na si mentor pa mag-send sa iyo. 'Di ba? Dapat ikaw mismo may initiative ka na aralin kasi ganun po kami. Diba? Kahit wala pa pong training, since kailangan naming matuto, attend talaga kami gagawa ng paraan para matuto. Diba? Ganon dapat.
Okay, sa lahat po ng nanonood ngayon, ayan, lahat po ng movers natin, kailangan mo talaga mayroon kang initiative na aralin yung negosyo. Dapat hindi ka na kailangan sabihan pa ni mentor na kailangan mong gawin yung at aralin yung business natin. Ayan. Then, no excuses. Lagi mong tatandaan, walang naging successful na puro excuses ang ginagawa. Okay? Lagi mong tandaan na lahat ng resulta na naging resulta nila Mentor May, Mentor Peach, Mentor Kat, lahat po ng mga top earners dito sa IM Worldwide, okay? Hindi po sila nagkaroon ng malaking resulta na gumagawa po sila everyday na excuses. Wala po silang excuses sa katawan nila. Di ba? Ang ginagawa lang nila, okay, yes, mentor lang sila sa kanilang mga mentors. Dapat ganun din tayo. Kung gusto mo maging successful, gusto mo magka-resulta dito sa IM Worldwide, dapat wala kang excuses. 'Di ba? Dapat only result lang ang ano mo dito sa IM Worldwide kasi 'di ba? Walang maging resulta ang mga taong puro excuses dito sa business natin. Ayan, sabi dyan ni Daniel Decker, okay, if it's important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. Okay, lagi mo tandaan ako, kung isipin mo, estudyante po ako, nag-start ako, di ba? Ako nga, nagagawa ko ng paraan, umattend pa ng training. Alam mo yung pera ko na lang papunta, wala na po akong pauwi. Pero uma-attend pa rin ako ng training. Kasi kinomit ko sa sarili ko na kailangan ko umattend ng training para matuto. Kasi ang mindset ko, hindi naman para sa mentor ko to eh, para din sa akin. Dapat ganun ka din. 'Di ba? Na hindi to hindi to para kumita si mentor, 'di ba? Hindi to para para kumita sa yung mentor mo, 'di ba? Sinasabi sa ng mentor mo 'yon, 'di ba? Kasi para mas mag-grow ka, para magka-resulta ka. Okay, lagi mong tandaan na kaya sinasabi sa iyo ng mentor mo kasi meron siyang care sa iyo, meron siyang paki sa iyo. Kaya tinutulungan ka niya dito sa business, 'di ba? So, ayan, so dapat importante sa itong IM Worldwide. Dapat committed ka na gawin yung negosyo, 'di ba? And dapat wala kang excuses, 'di ba? Dito sa IM Worldwide. Ayan. So next thing po. Ayan, so mabilis lang 'tong topic natin. Ayan. So, yeah, number 2 is transferability. Okay, dapat hindi lang ikaw yung magaling. Lagi mo tandaan na walang, ayan, thank you. Ayan. So, lagi mo tatandaan, walang successful na tao, 'di ba, na lagi mong tandaan, walang successful na tao na siya lang magaling. Okay, isipin mo si Henry C. 'Di ba, kung siya lang yung magaling, siya lang alam kung paano gagawin yung negosyo niya, 'di ba, makita mo ba si Henry C nagbukas ng ng SM, 'di ba? Sasabihin sa'yo, welcome to the SM, 'di ba? Tapos pag mag-grocery ka, makikita mo ba si Henry C na nagpa-pop ng grocery mo, tapos hinatid ka doon sa sasakyan mo? Hindi naman eh. 'Di ba? Kasi meron siya mga employee. Kaya ganun ka-successful sila kasi hindi lang sila yung magaling. Alam din ng mga taong mga employee nila kung ano yung kailangan gawin sa negosyo nila. Dapat ganun ka din. Lagi mo tandaan kung ikaw meron ka ng mga members ngayon, magaling ka mag-present, lagi mo tandaan kung ikaw lang magaling, sayang lang din yung effort mo. Dapat yung mga downlines mo, matuto rin paano nila gagawin yung negosyo. Ayan. So paano ba matatransfer mo yung ability dito sa negosyo? Dapat meron ka everyday activity. Hindi sa sarili mo lang. Dapat sa team mo. Okay? Dapat napapasa mo sa kanila ano ba yung mga dapat nilang gawin. Na dapat kapag meron silang bagong pay-in, i-manual nila. Dapat pag meron silang bagong join na member, i-welcome nila sa GC. Tapos turuan agad nila kung ano yung alam nila, papasa nila. Ganun po. Ito, natutunan ko rin to kay Mentor Glenn. Isipin mo, alam mo yon, hindi na mabilang yung pay niya. Alisipin mo kahit copper package. Nabaliw talaga ako noon kasi pumapasok ka nila Mentor Glens, 100 na copper, isang van. Isipin mo kahit hindi naman yun yung 100 copper, lahat kinausap ni Mentor Glens. Diba? So, karamihan doon means mga downlines na ako makausap kasi pinasa niya yung ability niya na para mag-talk. Diba? Hindi lang siya yung nagpe-present para sa team niya. Maraming mga downlines niya na nagpe-present, 'di ba? Para magkaroon ng pay-in. Dapat ganun ka din. Ako yung sa team ko ngayon, meron akong team sa Canada, yung bagong DR ko, yung JDR ko, si Ate Light, tsaka si Kuya Michael. Sabi nila sa akin nung last time, sabi na, mentor, pahingi po ng nung presentation mo. Kasi nakita nila yung presentation ko, sabi nila,
mentor, pahingi po ng presentation mo. Pinasa ko sa kanila. Then, ang malapit doon, di ba, tumawag na lang bigla sa akin, mentor, nandito po yung presentan ko, nag-join po OTS, nag-credit card. Di ba? Tapos binidyool ko na lang, closing part na lang. Di ba yun, OTS po, nag-silver package. Di ba? Kailangan hindi lang ikaw yung alam paano mo gagawin yung negosyo. 'Di ba? Dapat sila din. 'Di ba? Kahit bago 'yan, wag mo titingnan kung copper man 'yan, jig man 'yan, gold man 'yan, tao pa rin 'yan, may pangarap pa rin 'yan. Kaya 'yan nag-join dito sa IM Worldwide. Isipin mo kung ako, ginudge ako nila Mentor Poy, Mentor GC, nag-start po ako bronze package. So kung titingnan mo ko sa package nila tumingin sa akin, hindi na nila ako tuturuan. Kaya importante, ito po sa lahat ng nakikinig, dapat wag mo titingnan kung ano man yung nilabas ng downline mo. Kasi kahit ang jade yan, di ba, pero hindi naman humahataw, di ba, wala namang pangarap, hindi mo pa rin mapupush yan. Kahit copper yan, pero alam mo na siya, committed siya na aralin, na kahit wala siyang PE, umattend na training, turuan mo, ipasa mo sa kanya kasi yan yung masusunod na magiging top earner dito sa IM Worldwide. Ayan, so, then next po is trust your members. Importante na magtiwala ka sa kanila. Huwag mong bebabyhin. Okay, ito po sa team ko, lalo na yung mga members ko po na nag full time, 'di ba? Hindi ko sila binibaby na kailangan sila mismo aralin nila. 'Di ba? Dapat may tiwala ka sa kanila. Lagi kong yung mga members ko po yan, sila Mark, sila JP, sila Jang, ginagawa ko talaga kayo mag-present, kayo mag-host, kayo mag-share. Okay, kasi importante na kung ano yung kaya mong gawin, kaya din nila. 'Di ba? Na kahit wala ka, kaya nilang gawin yung negosyo. For example, meron kang bagong pay-in. 'Di ba? Kailangan yung bagong join mo, kung malapit lang naman yan sa office, dapat sila na mismo nagpa-process. 'Di ba? Dati tinuturuan mo na kahit kaka-join pa lang nila, yung mga bagong pay-in ko po, kahit 'di ba, sila JP, ginagawa ko before, kahit wala pa silang pay-in, pinapapunta ko sila sa office. Alam mo gagawin namin? Siya may pay-in yung team namin, ginagawa ko, siya magpa-process sa loob. Para pag meron na siyang pay-in, siya na mismo, kahit wala ako, nasasabihin na lang niya, mentor, nandito po sa office, magpa-process ako ng pay-in ko. Dapat ganun. Diba? Pag tiwalaan mo sila na kaya nilang gawin yung negosyo. Okay? Tiwalaan mo sila na kaya nilang gawin yung business. So ako, yung sa team ko po sa Canada, ayan, sila na rin nagpe-present. Alam mo yung team ko po, hindi ko sila binibaby na kayo dapat ako lang magpe-present para sa inyo para mag-join lahat. Hindi ko po ginaganon. 'Di ba? Sila mismo nagpe-present. Yung shout out po yan sa team namin sa Calgary. Ayan, kay Ate Lani. Ginagawa niya pa, isipin mo, risk taker 'yun. Diba? Kasi ginagawa niya from sa bahay niya, 1 hour papuntang Calgary. Dinadrive niya 'yon. Tapos pagpunta niya doon, magpe-present siya. Okay, sa team nila Ate Helen, yung po nandyan po si Ate Helen, ginagawa niya, nagdadrive pa siya ng 1 hour, alam mo yung winter pa doon, di ba? Tapos nag-release talaga siya kasi alam po yan ng mga members natin sa Canada na kapag winter, tapos nag-drive ka, di ba? Possible, yung daan. So, ginagawa niya, nagdadrive talaga siya 1 hour. Tapos pagdating doon, nagpe-present siya, wala siyang pake kung mag-join or hindi. Ang goal niya lang ma-share yung business. Okay, ang good news doon, yung team niya doon, almost 50 na, marami na rin po yung team niya doon. 'Di ba? So pinaniwalaan ko lang na hindi ko sila sinasabi na kailangan ako lang magaling. Okay, dapat pinapasa mo sa kanila yung ability mo na kung ano yung alam mo, alam din nila. Para kahit wala ka, kaya nilang gawin yung kaya mo ring gawin. Okay? So unleash their potential. Okay? Dito po sa business na ginagawa natin, na bawat member, bawat tao, kahit anong background mo pa, okay, may potential na nilagay sa'yo si Lord sa loob mo. Okay, lagi mong tatandaan yun. May potential ka, hindi yan tinago ni Lord sa bundok, sa ilalim ng dagat. Nasa loob mo yung potential mo. Kailangan mong mailabas yan. Okay, yung potential mo dito sa IM Worldwide. Okay, na possible baka ikaw na yung maging next na international speaker, 'di ba? Ikaw na yung next na magiging top earner, kaso hindi mo nilabas yung potential mo. Ako ginagawa ko sa team ko, okay? Pinaghihit ko talaga sila ng goal. Okay, pinapasa ko sa kanila yung vision ko na kailangan
mag-rank up kayo. Okay, sinasabi ko sa kanila, mag-suffer kayo. O syempre, sinasabi ko yun kasi suffer na ako. 'Di ba? So, importante din yun. Kung ikaw, mentor, tapos sinasabi mo, mag-rank up kayo ng downlines mo, tapos ikaw, di ka pa rin suffer. 'Di ba? So, ano yun, hindi yun possible na maparang up mo sila kasi ikaw nga, hindi ka pa suffer. Kaya ako, nag-suffer muna ako. Then, nung nag-suffer na ako, sinasabi ko sa kanila na ito yung gagawin nyo para mag-suffer. Isipin nila, mentor, hindi ko kasi kaya yan. Diba? Kung isipin mo nga, kung ako nga, si mentor mo, 16 years old, nagawa, na-hit yung suffer, ikaw pa kaya. Diba? So sila mismo, wala silang excuses na alam nila na kaya din nila. Diba? Na kung nagawa nga ng mentor nila, kaya din nilang gawin. Okay, so doon lumalabas yung potential nila, doon lumalabas na pag pinipressure mo sila, doon lalabas yung potential nila, yung good pressure. 'Di ba na pag sila pressure mo kasi lagi mo tatandaan, pressure makes diamond. Walang naging diamond na walang pressure. Okay, sila Mentor May, Mentor Kat, Mentor Aryan, hindi sila naging diamond nang walang pressure, lagi nating tatandaan. Na walang naging diamond dito sa Emerald Wide na easy go lucky lang. Sila na pressure sila, alam mo yung na pressure sa RQB, 'di ba? Na pressure sa team kasi ganito ganyan, may mga struggles. Okay? Doon lalabas yung potential mo. Okay? Kaya importante na ilabas mo yan. Hindi yan basta, lagi mo tatandaan, okay, dapat dito sa existence mo sa mundo, dapat yung potential na nasa loob mo, malabas mo yan. Kasi sayang kung hindi mo malabas. Okay, dapat ikaw mismo, lagi mo, ako minamindset ko sa sarili ko para mas ma-push pa yung potential ko kasi alam ko na meron pa akong mas mailalabas pa. Okay, dinadagdagan ko yung yung expenses ko, 'di ba? Alam mo yung dati na nasa apartment lang ako, nag-condo na ako, 'di ba? Para mas tumaas yung expenses and mas umataw pa, mas malabas yung potential dito sa business. Okay? So, okay, ganun siya. Ayan, so sabi diyan, no pressure, no diamonds, no struggle, no strength. Okay, lagi mo tatandaan na pag hindi ka nahihirapan, okay, meaning hindi mo ginagawa yung negosyo. Kaya kung ikaw, na member ka, na nahihirapan ka ngayon, okay, nagsistruggle ka sa paggawa ng negosyo natin, normal lang yan. Okay, kasi kaya ka nahihirapan ngayon kasi kailangan na mas gumaling ka pa. Okay, na kailangan, meron kang kailangan i-improve sa sarili mo, may kailangan kang i-improve sa sarili mo para mas gumaling ka dito sa business and magka-resulta ka. Okay, katulad ko po, nag-start ako, hindi ako marunong mag-present. Okay, para po sa mga hindi marunong mag-present dito Okay, ako po nag-start naman ako na hindi ako marunong mag-present eh. Okay, nag-start po ako na-push lang din ako, na-pressure lang din ako kasi isipin mo, natuto ko nagpa-practice na mag-present pero 'di ba, hindi ko pa nagagawa sa mga hindi ko kakilala. So ang ginawa sa akin, pinush ako. Yan, yung mentor Julius. 'Di ba? Pressure niya ako, sabi niya, akala ko siya yung kasi namumusakal kami noon tawag dito, rainforest. Ayan, nagmamusakal kami doon. Alam mo, nakapolo ka, tapos akala ng mga tao, magpe-preach ka ng gospel, pero negosyo pala. Di ba? So, ganun, namusakal kami, tanda-tanda ko, apat yun na taga-Arellano. Okay, apat yung taga-Arellano, sabi niya sa akin, akala ko siya magpe-present kasi sabi niya, sige po, sakalin mo. So ako naman, pinusakal ko. Diba? Tapos sabi niya, ito na, presentan mo na. Sabi ko, sige, ikaw na, presentan mo na. So ako, syempre, bata pa lang, pa lang ako, no, 15, alam mo yung payat ako, diba? Inaral ko, talaga, in-explain ko, pa lang yun, yung brochure po natin, na tigta 30 pesos. O, yun po yung ginamit ko. Wala pa po kami iPad noon, wala pa kaming clear book, ginagawa lang namin noon. Talaga, brochure. Okay, then after nun, brand paper, tsaka ballpen, diba? Tapos, cash flow quadrant. Okay, ang good news doon sa apat na yun, wala po nag-join maski isa. Pero doon po mas na-push ako. Kasi kung ikaw, di ka pa marunong mag-present, once na ginawa mo mag-present, mas madalas mo na siyang gagawin. Mas gugustuhin mo na siya na ikaw yung mag-present kasi nagawa mo ng once. Okay, doon po nangyari sa akin. Nung na-push ako, 'di ba, nasabi ko sa sarili ko na ay kaya ko pala mag-present. Kaya ko pala gawin yung negosyo. Doon mas lumabas. Araw-araw na nagpe-present noon, 'di ba, na video call, tapos pinipicturean ko, ganun po, ganito, ganyan. Then magpe-present ako sa Zoom. Ayan, then ganun na. Okay, importante na yun, merong mga magpupush sa'yo para mas malabas yung potential mo. Okay, so are you guys learning? Comment mo nga dyan kung natututo ka. Ayan, I am learning. Ayan, comment mo dyan.
Okay. Ayan. So next po, ayan. Ayan, para maka-build ka ng team mo, lalo na sa akin, okay, na 15 years old, ay 17 years old, pero meron akong team sa iba-ibang bansa, okay, importante na meron kang constant communication. Kumbaga parang sa, ano lang yan, sa isang mag-asawa or magkarelasyon. 'Di ba? Kung yung magkaisang magjowa, 'di ba, mag-asawa tapos hindi nag-uusap, sa tingin mo hanggang dulo 'yan? Hindi, 'di ba, magkakahiwalay 'yan. 'Di ba? Kaya ganoon din dito sa business natin. Okay, kailangan meron kayo constant communication sa mga downlines mo. 'Di ba? Okay, so isipin mo yan, sila Mentor Claire, kung hindi sila constant communication with Mentor Aryan, siguro wala na siguro yung team Italy ngayon na hindi nagkaroon ng IBC Italy ngayon. Isipin mo, walang product, tapos nagkaroon ng 4,000 members sa Italy. Tapos ngayon magkakaroon ng office. 'Di ba? So ganun kalupit. Kaya importante na meron kang constant communication sa mga downlines mo. Okay? So yan, number one is consistency. Lagi mong tandaan, without consistency, you'll never finish. Okay, sinabi to ni Denzel Washington, and sabi niya, without commitment, you never start, but without consistency, you'll never finish. Meaning, kung hindi ka consistent sa ginagawa mo, kung hindi ka consistent sa IM Worldwide na yung team mo, ginaguide mo, kinakausap mo, kinakamusta mo, okay, wag mo lang kakamustahin dahil lang sa pay-in o kamusta production mo. Ako, hindi po ako ganun. Kasi alam ko kapag mabuild namin yung relationship naming dalawa, then yung mga pay-in, susunod na yun. Okay, ganun yung pinasok ko sa isip ko na wala akong pake kung may pay-in ka, wala. Ang goal ko, maturuan kita, ma-motivate kita na para kahit wala kang pay-in ngayon, someday magkakaroon ka din ng pay-in. Ganon yung sa team ko po, si Ate Verge. Ayan, nafe-feel ko din yung nangyari sa kanya kasi alam mo yun, everyday siya nagpo-post, kita ko yung sipag niya, umattend siya ng training, pero sabi niya sa akin, Mentor, bakit ganon? Wala pa rin talaga akong pay-in, 'di ba, na parang walang nangyayari sa akin. So sabi ko, tuloy mo lang, Ate Verge, darating din sa point, magkakaroon ka din ng pay-in. And ngayon, di ba, yung last time lang, message na lang sa akin, Mentor, paggawa ko ng poster. Meron po akong pay-in, pre-process na po namin sa IBC Dubai. Kasi taga Abu Dhabi siya. Di ba? So ganun na lang. Kaya importante na kahit walang pay-in yung downlines mo, tulungan mo. 'Di ba? Ikaw kamustahin mo, 'di ba? I-communicate mo, 'di ba? Kamustahin mo kung kamusta na ba siya, malay mo may problem pala siya, may sakit pala siya. Kung lagi mo lang kinakamusta dahil lang sa pay-in, 'di ba? Baka mawala 'yan. Okay? Yeah, so openness. Ayan, next is openness. Ayan, so dapat open ka din sa mga problems. Okay? For example, lagi mo tatandaan, walang naging successful na walang problema. Kasi yung iba sasabihin na gusto kasi maging successful kasi para wala nang problemahin. Mali po yun. Lagi niyong tatandaan, walang successful na walang problema. Okay? Kaya lang naging ganon kasi yung mga successful na tao, 'di ba, sanay na sila mag-solve ng mga problema. 'Di ba? Kaya importante na pag merong mag-open sa iyo na, Mentor, ganito ganyan, may struggle po kami sa ganito, 'di ba, na sa shipping, ayan, sa mga products, yung alam mo yun, naranasan ko na rin na alam mo yun, nagpadala ka ng 26 kilos na product sa ibang bansa, tapos bumalik, di ba? Alam mo yung ganun, alam mo yung struggle na ganun, kasi hindi lang siya basta-basta na magkakaresulta ka dito sa iMorldine na walang pressure, na walang struggle. Okay? Doon mas mabibuild yung sarili mo, doon mas mabibuild yung character mo. Okay? Openness ka sa mga downlines mo, sa mga sasabihin nila sa'yo, di ba, na Mentor, ganito, parang kailangan natin sa team na ganito, di ba? Dapat open ka doon, dapat hindi pa ikaw yung laging galit. Kaya importante, open ka sa mga objection na sasabihin sa'yo ng mga downlines mo para mas mag-grow kayo. Okay, kasi ikaw lagi mo tandaan, kung ikaw lang laging magaling, 'di ba? Na ikaw lang laging tama, 'di ba? Nagkakamali ka doon, 'di ba? So lagi mo tatandaan, dapat open ka sa mga ganon, 'di ba? Na mga sasabihin sa iyo ng mga members mo, 'di ba? Para mas mag-grow kayo, mas lumaki kayo at maging solid, 'di ba? So ayan, then isa sa mga constant communication dito sa business is kailangan ipasa mo yung vision mo sa kanila. Okay, ito lagi ko tong sinishare sa mga mentoring. Okay, yung team ko po, okay, kaya rin sila naging ganun na naging solid na sila mismo hinahataw nila yung negosyo kasi pinasa ko sa kanila yung vision ko.
'di ba? Kaya importante ikaw muna meron kang vision dito sa IM Worldwide, 'di ba? Dapat ano yung vision mo dito sa IM Worldwide? Ano ba yung pinaka-goal mo? Bakit mo ginagawa yung IM Worldwide? Kaya importante lakihan mo yung vision mo, 'di ba? Dito sa IM Worldwide para mapasa mo sa kanila sa mga downlines mo, malaki din. 'Di ba? So ito, lagi lagi ko 'tong shine-share. Ito si Colton Bugs, o isa siya sa mga ah, 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 greatest of all time networker sa buong mundo, 'di ba? Kasama 'to ni VP doon sa Business for Home, 'di ba? Kasi ito si Colton Bugs sa kanyang history na pagne-network, 'di ba? Kumita siya ng $1.3 million in just 1 month, 'di ba? Taong ano pa yun, 2013 or 2012, 'di ba? Then one account policy lang din sila and 7 way of earning lang. Then ang product nila malupit, kape lang, 'di ba? So siya, pag nagko-call siya na prospecting pa lang siya, pinapasa niya na yung vision niya doon sa taong kausap niya. 'Di ba? Na ang goal ko sa'yo, mas lumaki yung, ang goal ko sa'yo, kaya gusto kitang ipa-join dito sa grupo ko, kasi naghahanap ako ng mga tao, 'di ba, na magkakaroon ng 5,000 downlines in just 6 months at kikita ng $1 million. 'Di ba? Pag sinasabi ng mga kausap niya na ay mukhang imposible 'yan. 'Di ba? Na parang hindi mangyari ang ano mo. So siya alam niya sa sarili niya na yung taong kausap niya hindi agila. 'Di ba? Kapag merong taong sumagot na challenge na tinanggap na sige gusto ko 'yan. 'Yun yung tututukan niya. Ang malapit doon, nagkaroon siya ng downline na malapit. Okay, downline niya Jose Ardon. Yun, si Jose Ardon, taga Honduras yun, hindi marunong mag-English. Okay, ano rin, isa sa mga malupit sa pagne-network, 'di ba? Kumita po na almost ano yun, mga nasa 19 million, 'di ba? Isa siyang ano, Latino, 'di ba? Isa siyang Spanish, ganun yung word niya eh. 'Di ba? Para siyang Latino. Hindi siya marunong mag-Tagalog, hindi siya marunong mag-English. 'Di ba? Every time na mag-speak siya sa mga downlines niya, ang malupit doon, meron pang katabing, 'di ba? Tawag dito translator na lalaki. 'Di ba? Para mag-translate sa sinasabi niya. Ganun siya kalupit. 'Di ba? Kaya importante na pinapasa mo rin yung vision mo sa kanila. Katulad nung sa akin, in-apply ko lang din kung ano yung ginawa nila. So sabi ko, ako nilakayan ko yung vision ko na ako yung isa sa mga magiging greatest, 'di ba, networker sa buong Pilipinas, 'di ba, at sa mundo. 'Di ba? Ganun yung mindset ko na hindi lang basta kumita. Kasi kung isipin mo kung pinapasa mo lang sa downline mo na leader, ang goal ko sa'yo dito, mag-just for you ka. For example, Jade. Yung iba kasi pag nag-Jade for you, 'di ba? Nag-Jade for you, after nun nawawala. Yun po yung sakit ng iba. Kasi yun lang yung pinasa mong vision sa kanila. Kaya ako, ginagawa ko, ang vision ko sa mga downlines ko, na kayo yung, for example, sa team ko sa Canada, di ba, na kahit alam ko na malaking team sa Canada, di ba, alam ko, pinapasa ko sa kanila yung vision ko na kayo po yung magkakaroon ng IBC owner dyan. Ganon yung sinasabi ko sa kanila. Lalaki po yung grupo nyo dyan sa Canada at hindi lang dyan sa Canada. All around the world. Ganon yung pinapasa ko sa kanilang vision. And sila mismo, na kahit nag-suffer na sila, na kahit nag-just for you sila, hindi sila magka-quit kasi alam nila ang goal nila malaki. Dapat ganon ka din. 'Di ba? Dapat ikaw mismo, malaki yung vision mo. Para pag pinasa mo sa kanila yung vision mo, 'di ba? Sila mismo, ma-absorb nila, maintindihan nila na kahit ano man yung resulta nila na-attain ngayon, na kahit give me 5 man yan, just for you man yan, 'di ba? Hindi sila titigil kasi alam nila malaki yung goal nila dito sa IM Worldwide. Dapat ganon. Okay? So sabi diyan ni King Solomon, without vision, people perish. Ito natutunan ko to sa training ni Press. Okay? Importante na may vision ka talaga. Kasi kapag wala kang vision dito sa business, yung mga downlines mo, yung mga members mo, mawawala yan. Okay, kung ang goal mo lang magkakotse, and after nun, naglaylo ka na, 'di ba? Bakasyon-bakasyon ka na, 'di ba? After nun na nag-kumita ka ng 1 million, after nun, 'di ba? Naglaylo ka na. Sayang yung mga taong naniwala sa iyo. Okay, dapat ang mindset mo, 'di ba, na hangga't hindi walang nagiging crown alpha mentor sa downline mo, hindi ka titigil. Ganun, 'di ba? Kasi ganun yung mindset ng mga top earner. Malaki, 'di ba? Vision nila sobrang taas. Ang paniniwala nila sa negosyo mataas din. Kaya dapat ganun yung mindset mo. Okay? Na
ang goal mo dito sa IM Worldwide, mas lumaki yung grupo mo at dapat yung mga team mo, okay, kumita din ng malaki dito sa IM Worldwide. Okay? Na dapat hindi lang ikaw yung kumikita ng malaki, dapat sila din, 'di ba? Kumikita ng sobrang laki dito sa IM Worldwide. Ayan, so lastly po, papakita ko sa inyo, ito pa yung papakita ko sa inyo, ito yung resulta ng team ko po, 'di ba, sa IM Worldwide. Ayan, so ito yung result ng team ko, 'di ba? Kung ano yung present ko sa inyo, kung ano yung diniscuss ko sa inyo, yung tinuro ko sa inyo na YEP Building 101, na yung 3 key points ko po, ito yung naging resulta dito sa IM Worldwide. Okay? So, ayan po yung team natin. Yan yung mga some of the mentorings natin. And ang good news dyan, meron na po tayong team sa Saudi Arabia na almost 50 na po sila. Okay, doon sa Saudi. Ayan, then 100 Pinas team. Yan, mga downlines po natin dito yan sa Pinas. Then almost 150 members sa Canada. Okay, isipin mo, nag-start lang po yan na sumabog yung grupo namin noong October. Hindi po yan nag-start po yan October lang. Pero ngayon, lumaki na talaga. 'Di ba? Then, ayun, 15 give me 5 heater, 'di ba? Alam mo yung, kahit hindi mo nakilala yung mga downlines mo, sila na mismo. 'Di ba? Nagpapaprocess na lang sa'yo, sasabihin ng leader mo, na DR mo, sasabihin sa'yo, mentor, merong nag-give me 5 sa team natin ulit, sino? Si ganito, ay hindi ko nakilala yon, 'di ba? Pero sila mismo, natutulungan nila, yung mga downlines nila. And ngayon, 3 just for you heater na rin po tayo, and mas madami pa yan. Yung iba dyan, twice na times 2 na nag-give me 5. Diba? And ang goal natin, hindi lang basta sa ganyan. Kasi ang goal ko, mas lumaki pa, mas dadami pa. Then ang malapit dyan, kung ang importante kasi kapag ikaw suffer ka, hindi importante na ikaw lang yung suffer. Dapat meron ka ding napasuffer. Okay, ang good news dyan, yung meron na po akong downline na naging suffer din dito sa IM Worldwide. Nagkaroon tayo ng isang suffer elite executive and marami pang susunod. Di ba? Dito sa Team Fiery, ayan, shout out sa Team Fiery, di ba? So maalam ko na marami pang susunod na magsasuffer dito sa team namin. Kaya importante, ikaw din. Kung ikaw suffer ka na ngayon, then wala ka pang suffer na downline, dapat i-goal mo na sila din. Na dapat kung ikaw nagawa mo, dapat sila din. Kayang-kaya din nila. Okay? Then, ito po yun. Ayan po yung latest suffer natin. Isipin mo, ganito yung itsura ko nung in-invite ko po si Ate Elena. Ayan, kilala po ito ni Mentor May. Di ko alam, di ba, na si Ate Elena po kasi is from Toronto, Canada. Tapos yung relatives, yung kamag-anak niya po pala, kapitbahay namin sa Makati. Tapos ang malapit doon, si Ate Elena, nakausap ko po siya through Facebook. Hindi ko po siya kakilala, nag-inquire lang siya sa akin sa page ko. Tapos yun po, okay, ganyan po yung itsura ko nung una ko siyang in-invite. Diba? So, alam mo yung ang haba ng buhok, kasi yan po yung point na wala po akong pay-in. Diba? Kasi alam mo yung pandemic, kasi wala mag-join sa'yo, continuous mo nang ginagawa yung business, wala kang pampagupit. Diba? Kasi wala kang income. Okay, yan po yung itsura ko noon. Diba? Then si Ate Elena, ang malapit dyan, nag-OTS yan, silver package. Naniwala siya sa akin. Wala sa akin kung ano man yung itsura ko dyan. Diba? Inaasar pa ako ni Mentor JC na bakit ganyan yung buhok mo, hindi mo naman inayos. Diba? Pero ang malapit dyan, nag-join. Yun yung importante, nag-join si Ate Elena. Then ang malapit noon, nag-struggle siya simula, 2 months na walang pay-in. Sinasabi niya sa akin, Mentor, bakit ganun? Wala pa rin talaga akong pay-in dito sa business. Alam mo yung mga kasabayan niya na sinasabi niya sa akin, Mentor John, bakit ganun? Yung mga kasabayan ko, meron na silang pay-in. Ba't ako wala pa din? Nag-invite naman ako sa IBP natin. Everyday naman ako may benta, pero wala pa rin nag-join sa akin. Tapos ang malapit doon, after 2 months na pagsa-struggle niya, na everyday siya nag-i-invite, ang malapit doon, suffer na rin siya. Ayan, so ginawa lang namin to, pero kasi confirm na po na suffer siya, waiting na lang sa poster. Diba? Alam mo yun, na meron kang taong napasuffer. Lagi mong tatandaan na tawag dito, walang dating kung ikaw lang yung naging successful dito sa IM Worldwide. Kasi dito sa business na ginagawa natin, okay, lagi nga sinasabi ng mga mentor, success without successor is a failure. Di ba? Lagi mo tatandaan, kung wala kang napamilyon, wala kang napa-suffer, wala kang nagkaroon ng house and lot sa downline mo, hindi ka pa successful. Kaya yun, pinush natin, alam mo yun, struggle talaga si Ate Elena noon,
Diba? Dumating sa point na sabi niya sa akin, Mentor, ilalaban ko SAPAR ko. Nilaban niya yung SAPAR niya in just 2 days, kulang po siya na ng 7,000 sa left, then sa right, ano lang, I think yun, 3,000. Isang araw po, okay, sabi ko, kinausap ko siya, pinresent ko sa kanya kung ilan na lang kulang niya. Sabi niya, sige mentor, ilalaban namin, send po yung mga bank account na papadala namin. Isang araw lang nagpadala 10 gold. Tapos lahat yun, may mga, yung iba taga Saudi, tapos yung iba doon, meron na rin, alam mo yung pagka-join nila, meron na rin pay na 2 gold, diba? Tapos yun, nag-suffer siya, diba? Importante na hindi lang ikaw yung magiging successful dito, hindi lang ikaw yung magiging suffer. Kaya importante na ipasa mo sa kanila yung vision mo dito sa IM Worldwide. And lahat ng tinuro ko sa inyo na yung 3 key points, yan po yung naging resulta. And alam ko, di ba, sa Team Fiery, di ba, hindi na lang po si Ate Elena yung magiging suffer. Maraming mga napupush, maraming na-challenge from our team na sabi nila, dapat hindi lang si Ate Elena, marami pang susunod. Ayan. And I know na yun, kayo din, di ba, lahat ng nanonood ngayon, magiging successful, magkakaresulta dito sa IM Worldwide. Ayan, so, okay. Ayan, so yun lamang po. Ayan, mag-stop share screen lang ako. Ayan. So yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Ayan, so sobrang dami natin, 420. Wow. Ayan, thank you po sa lahat ng nanonood. And lagi mo tandaan, lastly po, isi-share ko na lang din sa inyo, di ba, na kapag lagi mo tandaan na dito sa IM Worldwide Business natin, di ba, lahat ng natututunan mo, kung hindi mo i-apply, sayang lang yan. Okay? Kaya lagi mo tandaan, i-apply mo lahat ng natutunan mo ngayon. Di ba? Dapat hindi ka lang gigil. Dapat yung hataw mo, ina-apply mo din sa negosyo natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig and salamat sa lahat ng 420 na nag-stay tuned ngayon. Yeah, so yun lamang po. Maraming salamat. I am John Ezekiel Matarondo and I am Worldwide.